sino nga ba si Sir Romel Ballesteros before maging CEO and President. Para masustentuhan yung pambaan ko araw-araw. So I decided na mag-pedicab driver at the age of grade 4, grade 5. And that time, doon ako nag-start mangarap. Ano ba yung nakita mo sa networking? Bakit parang ito yung nakita mo na pwede magpabago ng buhay mo? Balang araw, sabi ko, yayaman ako. Ano ba yung product ng Easy Commerce? Sabi ni Pres, nakakabata o kitang-kita naman, di ba? Dumating ba yung point na parang hindi ka na masaya? No matter what happened, maganda or pangit, kailangan tuloy-tuloy ko. Yes. Doon ko na-realize, ano ba yung purpose ko? Paano mo napagsama itong e-commerce and then itong network marketing? Lahat ng bagay pwede pag mas magagawa natin yung maraming bagay pag, alam mo yun, sama-sama tayo, Yes. magtutulungan tayo. Dito ko nakita yung collaboration. Yes. Mahirap kasi wala pa namang gumagawa niya sa industriya. Yes. Diba? Yung vision na yon, possible pala with Easy Commerce. Kapag willing ka talagang gawin lahat, walang mahirap. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa noong 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He is the handsome President CEO of Easy Commerce Corporation. Let us all welcome Mr. Romel Ballesteros. Batiin mo naman sa Romel ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Ayan, binabati ko yung lahat ng mga Evi viewers, lahat ng mga member ng Easy Commerce, and also to my family din. So, hello everyone. Thank you so much, Sir Romel. Grabe, ang layo, di ba? Pero nakarating ka ngayon and sobrang busy mo, di ba? And sir, kamusta naman yung pagpunta mo dito sa aming set? Ayun, okay naman actually. Medyo slight traffic lang talaga. So from Manila to province to Laguna. So pero all is smooth and maganda naman. I feel good talaga for today. Thank you so much. Sir Pres, excited na yung ating mga Evi viewers na makilala ka. Kasi syempre, nakikita ka nila very successful CEO and President ng Easy Commerce. Gusto ka nila makilala kung sino nga ba si Sir Romel Ballesteros before maging CEO and President. Okay. So, by the way, ako tubong Laguna din ako. So, I'm from Binyan, Laguna. And then, before ako actually mag-engage with the business, I'm working. So, suddenly, hindi ako nag-graduate ng college. So, ang course ko, nursing. And that time, hindi na kaya ng family ko magpaaral. So, I decided to work. Then, along the way na nag-work ako, marami akong pinagtrabuhan with Miss Joycey. Actually, work ako sa SM, nag-work din ako sa factory, and also I work, last employment ko is Nike Park. So, after that, along the journey ng pagtatrabaho, I realized na business pa rin talaga yung pwede magpa-asenso sa atin. Kasi hindi mo matatanong ng Joycey, nung bata ako, we have a business actually. Until now naman, yung family business namin. And naranasan ko yung magandang buhay during that time. And nung namatay yung father ko, doon bumagsak yung business namin. So naranasan ko rin yung hirap ng buhay. Kaya actually, nakita ko yung difference ng dalawa. Kaya nung nag-work ako,
sabi ko, I really wanted to have a successful life, gumagaan na buhay. So that's why I decided to go into business. Mm. And then Sir Romel, nakwento mo last time naging, pedicab driver ka. Yeah, actually. Oo, and Ano to, this is the moment nung bumabagsak yung business ng family namin. So lahat actually, more than a year kaming walang kuryente. Lahat ng properties Grabe. namin nabenta para masustentuhan yung pambaan ko araw-araw. So I decided na mag-pedicab driver at the age of grade 4, grade 5. And during that time na natawa pa nga ako kasi hindi ko kayang mag-drive kasi bata pa ako that time. Oo. Meaning, hindi ko kayang pumadyak dahil malilate na yung client ko or Oo. yung pasahero ko. Siya na Pasahero. yung nag-drive nung pedicab. Ayun. Oo. Naranasan ko rin, Miss Joycey, mag-construction actually. Tumulong ako as a laborer sa tito ko. So, kaya ako bata pa lang, kahit pa paano, alam ko na kung paano yung buhay. Sir Romel, ano yung natutunan mo nung na-experience mo yung hirap ng buhay nung bata ka? Grabe, parang 8 months, tama ba? Or more or More a than- year, more more than a than a year na walang kuryente. Yes. Parang kami naranasan lang namin na mawalang kuryente, tapos parang aligaga na yung mother and father ko. Pero kayo as in, ang tagal. So, ano yung natutunan mo nung mga panahon na yun? Yung mga bagay na naranasan ko, yun yung nagbigay sa akin ng strength. Kasi along the way, kapag may mga problema ako, lagi lang ako nagpapasalamat na kasi sometimes yung mga tao is, alam mo yun, ini-ignore nila, ayaw nilang daanan. Pero hindi natin alam, yung pala yung mga bagay na magpapatibay sa atin at magdadala sa atin kung saan man tayo naroon ngayon. And sir, nung bata ka na nagpe-pedicab ka, hindi ka ba nahiya na yung mga kaibigan mo, mga classmate mo, 'di ba? Okay naman sila, tapos ikaw nagpe-pedicab driver ka. So ano yung pakiramdam mo nung time na yun? Actually, yung pakiramdam ko during that time is, ang gusto ko lang is maiahon or magkaroon ng budget para makapag-aral ako. Doon ko rin nakita na kung ano yung hirap talaga ng buhay. Kaya that time sabi ko, balang araw, sabi ko, yayaman ako. And talagang winorkout mo yung pag-aaral, no? Sariling sikap, sa tulong pa rin ng pamilya, no? And sir, hanggang sa nag-college ka, hindi nga lang natapos. Nung naranasan mo na parang hindi ko na kayang makapagtapos, parang ano yun yung naging next step mo? Actually, ano yan medyo bangungot sa akin na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. May mga moment na sayang sana nakapagtapos ako. Pero hindi yun naging hadlang para umasenso tayo. Pero yun din yung naging hugot ko. Bakit ko kailangan sipagan? Kailangan kong galingan kasi number one, wala nga akong titulo na nakapag-aral ako or nakapagtapos ako. Kaya doon din ako humugot ng lakas, ang lakas ng loob para galingan sa negosyo. Ano ba yung course mo noon, nung time na yun? Nursing, Miss Joycey. Kasi di ba mga nursing nung time na yun parang in demand. Yes. And pag nakapag-nursing ka, makakapunta ka sa ibang bansa. Tama. Actually, that's the reason bakit ako nag-nursing Kasi, syempre, lahat naman tayo gusto natin kumita na mas malaki. And that time talagang nursing ang isa sa mga in demand para makapag-abroad ka. And nung mga time na yon, di ba, nagtrabaho ka na sa SM, and then naging factory worker ka na. So, iba't ibang trabaho yung pinagdaanan mo. So, paano ka naman napunta sa pagbi-business? Actually, nung time na nagtatrabaho ko sa Nike, nakikita ko yung mga pamilya, papasok sa store namin, namimili sila ng, alam mo yun, ng mga damit. They enjoy the financial and time freedom, most commonly ng mga client namin. And that time, doon ako nag-start mangarap. Nangarap ako na one day, I'll going to be successful. And when the opportunity comes, yun, so ginrab ko yung opportunity. Kasi wala namang masama kung magta-try. Oo. Ano yung opportunity na dumating na yun nung nagtatrabaho ka? Actually, I was invited into multi-level marketing. So, I invited by my best friend. During that time, actually, nag-resign na ako sa work because I'm going to call center. But the problem is, yung call center, I think 2 months pa bago ako ma-hire because may bagong account na bubuksan.
Pero after that, I decided to grab the opportunity. Tinulungan ako ng kaibigan ko to grab the opportunity. Then, sabi ko lang, kapag para sa akin, para sa akin. So, I decided to work it out. Even though nung nagsimula ako, Miss Joycey, sa multi-level marketing, I only have 30 pesos per day budget. 30 pesos, networking. Yes. Paano ka nakasurvive, naka-join no? na ako. Naka-join na ako. Pinangutang ko yung pan-join ko. Kasi kailangan ng investment dyan. Yes. Oo. Actually, pinangutang ko yung pan-join ko. Then after that, the problem is how I'm going to work it out because I only have 30 pesos per day. Yes. So, yung 30 pesos per day, 20 pesos all tax 20. Yung 10 pesos ko, pamasahe ko yun. And good thing, yung kaibigan ko naman is may sasakyan. So, pag pauwi, probably, sabay niya na ako. So, yung 10 pesos, pamasahe ko papunta. Oo. Then, pag nadaanan niya ako, yung 10 pesos ko pang Skyflex ko na. Diba? Pero, I endured that pain. Some of them, or some of the crowd siguro, pagka gano'n yung naranasan, hindi na nila itutuloy yung negosyo. Pero ako, during that time, I'm very determined na gawin yung negosyo kasi nandun na eh. That's the only hope na meron ako eh. Kasi kung hindi ko siya gagawin, wala pa rin mangyayari in my life. Ano ba yung nakita mo sa networking? Bakit parang ito yung nakita mo na pwede magpabago ng buhay mo? Actually, network marketing is a very good business para sa lahat. And walang pinipili, mayaman, mahirap, matanda, bata. So, basta inaral mo siya, ginawa mo siya ng tama, pwede kang umasenso. And ang nakakasad lang, Miss Joycey, is maraming gumagamit sa ganitong industriya ng mali. Kaya pumangit yung image ng industry. Oo, totoo yan, Sir Romel. Kasi ako, hindi din naman ako magiging ganito kung hindi ako dumaan sa networking. For me, mga ka-Evi, nung mga times na nag-start kami ni Sir Romel, although hindi naman kami nagkasama sa networking, na-orderan ko lang siya ng product kami before. Diba? So, actually, ang maganda kasi sa network marketing is the law of leverage. Yes. Diba? Yung law of leverage, mapaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Tama. Kasi yun yung sekreto para umasenso. Tama. Actually, sa pag-networking, kapag isang networker, kailangan mo ng panggalaw. Yes, oo, tama. Yung panggalaw, kailangan mo para makapunta ka. Iba na kasi ngayon eh. Oo. Ngayon, parang online, pwede ka na makapag-deal. Noon, pupunta ka pa sa isang lugar para makausap yung client mo or yung customer. Or pupunta ka sa McDo. Yes, tama. Para palamig. Para mag-present and then hindi mo sure kung magpe-pay in. Yes. So paano mo na-survive yung ganun? Ang inisip ko lang naman is my goal. I don't care kung anong hirap na dadaanan ko, kung gaano kadaming client yung kakausapin ko, mag-join sila o hindi. Pero as times goes by, gagaling ka. Yeah. Diba? And yung sinasabi nga ni Miss Joycey na panggalaw, yes. Talagang number one problem ng mga nagsisimula yan. Pero during my time, hindi ko siya problema because I always believe na, God will provide. Yes. For 1 week, every day, may 30 pesos lang ako for 1 week. Pero yun yung naging motivation ko dahil wala akong budget. Mas kailangan kong galingan. Mas kailangan kong, sitagan. Yes. Kasi nga, I only have limited budget eh. And true enough, that kind of motivation na nangyari sa akin. My first check probably is almost 1,000 pesos. On my first week. So, nasolve ko na yung first problem ko. Yung 30 pesos per day to 10,000 in 1 week na check. And may budget na ako para gawin yung negosyo. Oo. Doon, di ba, kapag may gusto, may paraan. Tama. Actually, yung journey ko in network marketing, along the way, naging partner tayo ng different companies. Yes, may mga, may mga short-term failures, pero yung mga short-term failures and mga pagkakamali natin, kailangan lang natin, tumayo ulit and mag-try ulit. Kasi pag hindi tayo mag-try, doon talaga tayo mag-fail. And ang isa pang maganda na natutunan natin sa network marketing is yung diskarte. Yes. Di ba? Na parang wala dapat reason kasi nakafocus ka dapat sa goal mo. Tama. Actually, in network marketing, not only the money yung pwede mong kitain pero yung personality development
matututo ka makipag-usap sa mga iba't ibang tao, matututo ka makisama sa mga Yes. iba't ibang tao, and also pati yung mga character and attitude nila, matututo kang i-handle kasi hindi lahat pare-parehas sa ugali. Yes. And also, Sir Romel, ang pinakamagandang natutunan natin sa network marketing is yung pagbebenta. Yes. Kasi hindi ka magiging CEO, I think, if hindi mo kaya mag-offer at Yes. mag-sales talk. Ano ba yung mga tips na pwede nilang malaman para malaman kung legitimate ba yung company na papasukan nila? Kasi maganda talaga tong industry na to. Yes, tama. Number one, yung paper, syempre, yung SEC nila. Check mo yung lahat ng mga legalities. Second is the owner itself, kasi yung owner, malaking bagay yan. Sila yung kapitan nung barko, kung tawagin, Yeah. ng kumpanya na magpapatakbo. So, dapat yung may-ari mismo alam nila kung ano ba yung ginagawa talaga nila at paano patakbuhin ang industriya. And the third is the product. Dapat may produkto. Yes. Kung produktong pag-uusapan, mamili ka na ng magandang Yes. produkto. Quality. Yes, and also the program and ng company mismo. So, kailangan kasi yung programa nila is, alam mo yun, makatulong sa maraming tao and makapagpabago ng maraming vida. For my entire career sa network marketing, I didn't join any scam, any short-term company. Yun naman yung mapagmamalaki natin because along the way natutunan natin kung paano tumingin, ano ba yung legit sa hindi. Basta pag nag-offer sila na wala kang gagawin, so definitely wala it's ka mag-join because wala pong bagay na kikita ka, wala ka talagang gagawin. So yun lang naman yung mga key points para makita mo kung legit ba yung company. And if they're going to promise na, alam mo yun, parang ipapromise nila langit at lupa, ibibigay sa'yo, medyo mag-isip-isip ka na. And tama yun, Sir Romel, no? Number one, yung legalities. Yes. Kailangan yung i-check. Kasi ako, siguro dumating ako sa point na na-hype ako. Oo. So, wala na akong chinek na legalities. Okay. Kasi, syempre, pag nasa networking ka, gusto mo yumaman eh. So, nakakita ako ng opportunity, parang kumikita yata sila. Ang ganda ng kita nila. Pero, hindi ko na na-check yung legalities. Yes. So, number one, na pagkakamali ko yun, Sir Romel. Pangalawa is yung owner. Yes. Kasi merong mga networking company na nagtayo pero hindi naman pala nila kayang i-operate yung sistema na tinayo nila and hindi nila napag-aralan yung marketing plan na pwedeng ikalugi ng company. Yes, tama. 'Di ba? And naghahanap ako ng ibebenta na gluta. So na-orderan ko si Sir ng gluta. So kailangan okay yung credibility ng tao na nagtayo kasi maraming network marketing company here in the Philippines na fly-by-night. Yes. Walang legalities, and then kung sino-sino lang ang nagre-represent na president. Kailangan yung i-background check kung ayaw nyong malugi. Kasi sayang naman yung effort na ibibigay nyo. Yes. And kanina nabanggit mo rin, Pres, na yung product. Yes, yung product. Oo, kasi sabihin na natin na may produkto yung network marketing na minamarket mo right now, pero hindi naman pala siya quality. So, walang repeat purchase, Yes. 'di ba? And minsan, parang, ang laki ng ininvest mo, hindi naman value for money talaga. So, paano mo i-offer? Tama yun. Siyempre, kaya ka naman papasok ng network marketing is para yumaman. So, if medyo too good to be true, Sir, Yes. hindi dapat na, kumbaga kailangan yung i-check, busisiin nyo talaga kasi sayang yung time and effort na ibibigay nyo. Marami na kasing negative talaga ngayon sa network marketing. Pero ako, Sir Romel, talagang nagpapasalamat ako sa network marketing kasi dati mahihain ako eh. So, yan yung sinabi mo kanina na personality development. Ang Yes. isa sa natutunan natin sa network marketing. Kumbaga, bonus na lang yung kita eh. Pero yung na-mold tayo as an individual. So, ano yung, thoughts mo doon? Actually, yun yung isa sa pinakamagandang experience in our journey sa network marketing. Kasi madedevelop ka as entrepreneur, madedevelop ka as a leader. But in this journey, hindi siya komportable. Pero dahil hindi ka komportable, doon ka madedevelop. Diba? Lagi ko nga sinasabi sa mga members namin, lahat ng mga tinitraining namin, kapag yung isang bagay hindi ka komportable, hindi ka komportable, nandun yung development. Yes. Diba? Parang gym lang. Diba? Bakit mahirap ang gym? Bakit mahirap magpalaganda ng katawan?
Because yung price is nandun eh. Diba? Pero you need to gain those price. And pag-usapan naman natin Sir Romel, kasi hindi kasi lahat ng pumapasok sa network marketing nagiging successful. Yes. Ano yung ginawa mo para maging top earner ka sa mga companies na pinasukan mo? Number one, yung goal ko agad talaga is maging successful in the industry. Kasi pag hindi yun yung goal mo, definitely hindi ka magiging successful eh. Kapag ang motive ko lang is mag-try magnegosyo, pag hindi nag-work, ayaw ko na, hindi ako magiging successful. During that time na nag-join ako, sabi ko, kahit ano mangyayari, magiging successful ako. And during that time na may mga short-term failures, hindi yun yung naging hindrance para tumigil ako. Kasi sinabi ko sa sarili ko na I really wanted to become successful. Kung ano man yung journey na daanan ko lang siya. Diba? Hanggang maabot ko siya. Ano yung pinaka-epektibong strategy na ginawa mo para ma-hit mo yung goal? Actually, kailangan consistent ka lang eh. Kailangan nakafocus ka lang ano man yung mangyari because along the way madedevelop yung character mo, yung skills mo, yung leadership mo. And sir, 'di ba ilang years ka ba sa network marketing? So actually almost 17 years na ako sa network marketing industry. Oo. Pero Miss Joycey 2019 nag-stop talaga ako mag-network because of the pandemic. And that time, doon na ako na-engage with e-commerce business naman. Ano yung pinakamatapang na desisyon na ginawa mo na why not I try itong e-commerce? Yan. Actually, during that time, I have no choice eh. Yun nga yung point, pag wala kang choice, wala kang babalikan. Kasi during that time, 2019, nung pandemic, hindi pwedeng mag-meetings. Then, doon yung time na gusto kong aralin talaga yung online. And nung una, hesitant ako kasi 4 years ago, before 2019, talagang nire-reject ko yung online eh. Because nasanay ako with offline marketing. Pero during that time na wala akong choice, I grabbed the opportunity. Pero again, sabi ko nga, empty bottle ka lang. So lahat po ng mga magagandang courses, talagang inattend na natin. And true enough, naging maganda naman din yung resulta ng business with e-commerce. Yun nga, from an offline network marketer, napunta ka sa e-commerce. So, hindi siya madali. So, Yes. di ba, inaral mo siya. Pero ano yung parang step na ginawa mo? Kasi yun yung pinakamahirap eh, yung paano ka magsisimula. Actually, sa una, talagang mahirap kasi aaralin mo different world tong papasok mo Oo. bago. And after attending all the trainings, you need to apply it also. And during that time, hindi talaga ako techie. Pero ako kasi naniniwala na lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Pinaka-importante yung willingness talaga. Kasi pag wala yung willingness, definitely pag nahihirapan ka, pipili ka lang. Ako nung, Sir Romel, nakita ko yung e-commerce. Ang isa sa pumasok sa isipan ko kasi nung time na nag-network marketing tayo, pumupunta pa tayo ng iba't ibang lugar para magbenta. Yes. Nung natutunan ko yung e-commerce, talagang sabi ko para akong nagpa-flyer nationwide. Yes, Di tama. ba naranasan mo bang mag-flyer? Oo naman, oo. Oo. Actually, ang e-commerce, definitely, hindi ka na mag-aanok eh. Sila na yung lalapit sa'yo. And ang maganda dyan is yung leverage niya is talaga malaki. Kasi if you're going to have a business in one area, yung mga nasa area na lang yun ang mabibigyan mo ng product or bibili sa'yo. Pero if you are using e-commerce kasi, sky's the limit. Ano ba yung gusto mong bentahan? From Luzon, Visayas, Mindanao, even international. So that's the power of e-commerce. Hindi kasi lahat ng pumasok sa e-commerce nagiging successful. Ano yung pinaka-profitable na ginawa mong move para maging successful dito? Kailangan nga mag-adapt ka lang lagi kung ano yung mga bago. Kailangan kung ano yung mga innovation, kailangan mo i-adapt. Sometimes kasi kapag nakuha na natin yung peak natin, komportable na tayo. Pag na-komportable na tayo, definitely ayaw na natin lumabas with that comfort zone. Pero hindi natin alam, yung mood na natin mabilis. May mga bagong innovation. Dati walang AI, ngayon may AI na. Tama? So kapag hindi ka willing ulit matuto, definitely mapag-iiwanan ka. So ang key siguro that time is kung ano yung mga bago or ano yung mga effective, inaaral namin kahit hindi namin alam.
Oo. So, ibig sabihin, kaya naging profitable ang e-commerce mo, continuous learning lang talaga ang ginawa mo. Yes, tama, Oo. tama. Oo. And pag hindi ka nag-aral, mapapag-iwanan ka Tama, talaga. tama. Mm. And ang nakita ko rin naman diyan, the reason bakit yung iba nag-stop na pagka maganda yung nangyayari, 'di ba? Maganda yung resulta, we are happy. Pero pag hindi na maganda yung nangyayari, 'di ba? That's the time na minsan may isip natin, tigil ko na lang ba 'to? Hindi ba baka hindi para sa akin 'to, 'di ba? And that is the reason bakit marami nag-stop. No matter what happened, maganda or pangit, kailangan tuloy-tuloy ka. Yes. And ang maganda lang na narinig ko din talaga sa'yo is talagang, yun nga, tuloy-tuloy ka lang kasi hindi laging, smooth. Yes, hindi Yung- laging Pasko. Oo, hindi laging Diba? Pasko, hindi laging maganda ang benta, di ba? And- Kailangan endure mo lang kasi yung mga, alam mo yun, mga struggles and challenges. Kailangan endure mo lang. Kasi pag hindi mo siya in-endure, definitely papasok sa utak mo, tumigil na lang. And yun, maraming nag-quit kasi nga, nabanggit mo rin na kailangan din talaga ng mentor and Yes. mag-guide. Kumbaga, kung nasang industry ka, be with the people na pwedeng makatulong din sa'yo sa journey mo. Kasi pag mag-isa ka lang, lalo sa e-commerce, dahil sumama ka sa kanila at nakita mo, ay, successful sila, ano kaya yung ginagawa nila? So, pwede rin magtanong. Yes, tama. Importante din may environment ka na okay. Para yung environment mo, definitely, matututo ka sa kanila. Matututo ka sa success nila. Matututo ka din doon sa mga failures nila. Kung i-connect mo, sir, yung experience mo sa networking nung pagpasok mo sa e-commerce, ano yung pinaka parang effective na nadala mo sa e-commerce? Yun, actually, ang effective na nadala ko is, number one, again, you need to learn first. Yung pagkita is madali na yan kapag alam mo na kung paano gawin yung negosyo. Second, alam mo yun, kailangan lang, endure mo lahat ng mga challenges, ng mga bago. Kasi kung mapapansin mo, Miss Joycey, may mga problema tayo dati na parang sobrang bigat ng problema natin dati nung time na yun. Yeah. Pero kapag inalala mo ngayon, parang liit-liit ang problema Oo. yun. Tama? Oo. Pero matatawa ka na lang na parang bakit dati parang halos umiyak ako dahil inaharap yung problema. And lahat yan, ginawa yan for you to be a better person. Yes. Diba? Yun yung pinaka-importante. Kasi pag yun ang thinking mo, no matter what challenges in life na daanan mo, dadaanan mo lang siya. And you will learn from the challenges or that experience. Yes. Dumating ba yung point na parang hindi ka na masaya or parang nasa comfort zone ka? Yes, actually, yan nga. Yan yung nangyari sa amin. Way back 2022, 2023, talagang halos retired na kami because we are earning 6-digit talaga. Not only 6-digit per week, more than 6-digit per day ang kinikita namin with e-commerce. So halos wala na kaming ginagawa. Pag magta-troubleshoot ako, it's about minutes lang. So during that time, ay nagta-travel naman kami. So ginagawa ko yung mga gusto ko sa buhay. Pero yes, masaya sa umpisa. Pero hindi laging ganun eh. And doon ko na-realize, ano ba yung purpose ko? Kumbaga, yung kumikita na lang ako, matutulog ako, gigising ako, mag-Netflix ako. Diba? Lahat na yata ng sports, Miss Joycey, na nasubukan ko eh. Motocross, big bike, we travel also. Meron kaming time na nag-travel kami in 1 quarter na dire-diretso. Pero doon namin na feel na parang ano yung purpose namin. And that's the reason I go back again to network marketing, pero different ball game. Because I really wanted na i-combine yung e-commerce and network marketing business. So ngayon na meron ka ng Easy Commerce corporation, papaano mo na pagsama itong e-commerce and then itong network marketing? Actually, mahirap kasi wala pa namang gumagawa niya sa industry. Yes. Diba? Kumbaga, during our time na nag-start sa e-commerce, hindi talaga siya naging madali. Pero sabi ko nga, diba, I always say na kapag willing ka talagang gawin lahat, walang mahirap. Because we discover a lot of opportunities na pwedeng makatulong sa marami nating kababayan, especially mga Filipino. We put up our own toll manufacturing plant. So we have Easy Toll Manufacturing Corporation. Kasi alam mo naman, Miss Joycey, masenso na by creating their own brand. Yes. Diba? And connected din naman siya with our
e-commerce because after you created your own brand, you need to market it. And ang pag-market, definitely, it's an offline and online. So, doon pumapasok naman yung easy commerce. Kaya po lahat na nagpapagawa with our Easy Toll Manufacturing Corporation, after magawa ng kanilang brand, pwede nilang i-partner yung product nila in our Easy Commerce Corporation. Grabe, Sir Romel, no? Parang sa nakikita ko, easy commerce ang may pinaka-unique na system. Kasi wala pa akong nakitang ganyan. Yes, No, tama. kasi merong mga other networking companies na parang hindi kami lang yung magbebenta, sarili lang naming product ang ibenta mo. Yes. So sa inyo, ibig sabihin, kahit wala kang alam sa pagbabrand, welcome ka. Yes. Actually, magiging guidelines si Easy Commerce sa lahat ng mga aspiring gustong magnegosyo. So, ang ginagawa namin ngayon sa Easy Commerce, all the businesses outside the Easy Commerce na profitable, we really wanted na makipag-partner sila sa amin. Because all our distributor, pwede nila silang mamili. Ano ba yung pwede kong gawin dito? Ay, pwede ako magbenta ng ice cream machines. Pwede ako magbenta ng product. Pwede rin ako mag-create ng sarili kong brand. Ang mindset ko lang naman, Miss Joyce, is it's better na partner na namin siya. Para kung kailangan ng mga members namin or distributors namin or customers namin, yung ganitong produkto is readily available in our company. And at the same time, everybody's happy because all our affiliates will have a lot of choice na ibenta or gawin na negosyo. Ang ganda nung system, yun nga, nasabi ko kanina, may unique, no? Kasi dito sa company nyo, sa Easy Commerce, dito ko nakita yung collaboration. Yes. Yung tunay na collaboration, kahit services ka, welcome ka dito, kahit nga, ano nga yung sinabi mo, Ice Cube, pwede mong ibenta. Kumbaga, ang ganda nung ginawa mong system, Sir Romel, na ay hindi tayo pwedeng magsama kasi parehas tayo ng business. So, ibig sabihin, kahit manufacturing company, welcome pa rin sa inyo. Yes. Actually, kasi may manufacturing yes, company I have na kayo. my own manufacturing company which is the Easy Toll Manufacturing Corporation. Pero, ang good news niyan, Miss Joyce, meron ako mga partners na may sarili ding toll manufacturing. Kasi ang ginagawa namin is collaboration. Kapag hindi ko na kaya at marami ng order sa amin, so pwede naman ibato sa kanila. And then, pag may mga other clients naman sila, so pwede din kami yung gumawa ng product. So, yun yung ginagawa namin. Kasi ako naniniwala, Miss Joyce, for collaboration. Kasi nga, alam mo yun, mas magagawa natin yung maraming bagay pag, alam mo yun, sama-sama tayo, magtutulungan tayo. Ang nakita ko is community sa collaboration and community na pwede tayong magtulungan kasi may kanya-kanyang expertise ang bawat business owners. Yes, tama. Yun yung pinaka-ginawa namin with Easy Commerce naman. So yun, yung detailed na lang, no, siguro kung pag-uusapan natin dito, paano nangyayari, syempre reach out mo si Sir Romel kasi malalim yung kanyang ang maganda sa inyo, welcome lahat ng business. Yeah. Basta gusto mong mag-grow yung business mo, and hindi lang business owners, pati mga nagsisimula na mangarap na katulad natin noon, welcome sa company nyo. Yes. Actually, Miss Joyce, ang goal ko talaga, darating yung time, lahat ng mga affiliates namin, pag may hinahanap sila na negosyo, na produkto, dapat meron kami with Easy Commerce. And that is the reason bakit inopen ko talaga yung collaboration with other CEOs and other company. And the next goal naman din is magtulungan rather than, sabi mo nga, rather than competition, we can go for collaboration. Diba? Kasi yung competition, wala namang mangyayari eh. Pero kung magtutulungan tayo with the same industry, with even the same products, kasi may kanya-kanyang market naman yan eh. Diba? Yun yung ginagawa natin. Siguro, Sir Romel, i-share ko lang din sa mga viewers natin na nakita ko kasi nakapunta ako sa office ng Easy Commerce, nagulat ako kasi yung product ng kaibigan ko na kape, ayan, is nagiging binibili din ng mga affiliates, ng mga members, which is parang pwede ka namang maglabas ng sarili mong kape. Yes, tama. Diba? Pero, inopen mo na extension yung company mo para i-market yung mga products nila. Diba? And hindi yun parang, ang maganda sa inyo, kasama ba ito sa points? Yes, system? kasama ko sa mga points. Napakaganda kasi kasama siya sa marketing plan, hindi lang siya display. Yes, oo. Actually, lahat ng mga partners product namin, kasama yan sa marketing plan.
Once they buy the product, kahit partnership product siya, hindi siya company-owned product, may mga points siya. So, Sir Romel, curious lang ako, bakit mo naisip na gawin yung ganito? Kasi very unique siya. And hindi siya madaling gawin, Oh, I actually, believe. mahirap talaga siyang gawin. Pero again, sabi ko nga, sanay tayo dyan, na-train tayo for the past 17 years, yung mga hindi madadaling bagay, yan yung pinaka-worth it gawin. Then, my goal is to provide a modern business to every Filipino. That is the goal namin, bakit pinutap namin yung PC Commerce. Nagkataon lang, Miss Joycey, nag-innovate na yung akala namin na network marketing, e-commerce, ito combine lang namin. Right now, meron na kaming sariling EasyToll Manufacturing Corporation. Meron kaming program sa mga affiliates that they can create their own brand. And also, we are having a partnership or collaboration with other companies and CEOs. So, yun yung ginawa ko na. And nung nakikita ko sa Easy Commerce, hindi siya typical network marketing company na tao sa tao lang. Yes. Ito ay a B2B. Pwede, welcome lahat. Hindi pa lang siya siguro nalalaman ng iba, pero pag naunawaan, kasi ako na-curious ako actually, Sir Romel, na paano mapupunta yan sa points? Syempre, alam naman natin sa Unilevel, malalim yan, so maraming kikita. Pero with the system na ginawa mo, kaya naman pala. Sir Romel, as a CEO and president, so andun yung nagiging visionary ka. Ano ba yung nabivision mo sa Easy Commerce? Actually, ang nabivision ko with Easy Commerce, darating yung time na halos lahat ng mga products, services, dapat nasa amin. Kapag may hinanap yung mga affiliates namin, dapat meron kami. Kasi kapag nangyari yon, every transactions of our affiliates, they will have a residual income. Ang ganda ng system talaga. Very unique talaga siya, Sir Romel. Kasi yung vision na yon, possible pala with Easy Commerce. Yes, tama. Kumbaga, in our company right now, if you wanted to have services like accounting firm, meron tayo. Diba? Meron din tayo, pwede rin magbenta ng diamond, real diamond, or any diamond, pwede. So, maraming mga businesses na nakikipag-collaborate with us. So, yun yung nagustuhan ng mga iba-ibang mga negosyante. Bakit sila nakikipag-collaboration with our company? And ayun sir, ang daming produkto. Pero syempre, ano ba yung pinaka-core product ng Easy Commerce na parang sa tingin mo, malaki din talaga ang maitutulong sa mga tao? Yes, actually, our own brand, meron kaming dinevelop na dalawang produkto. Number one, yung barley. Kasi alam naman natin ngayon, sa out in the market, napakalakas talaga ng barley. Which is talagang kailangan ng tao. Because ito yung pang-detoxify talaga ng internal organs natin. Yung mga, alam mo yun, mga toxins sa katawan natin talagang pinaflash niya. Yes, maganda naman. Pero I see in the market talaga is kailangan talaga maganda yung produkto. So we make sure our barley is one of the best barley in the country. At the same time, we are the only barley that serves 5 grams per sachet. So, Usually 3 grams lang. yes, 3 grams lang lahat. So, that's the reason bakit namin dinidevelop. And second is yung ating Dear Placenta stem cell. So, actually, Miss Joycey, di ba, matagal ako sa industry. Nakita ko talaga yung pagputok at paglaki ng market ng stem cell. Kasi among those food supplement, yung Dear Placenta stem cell talaga, yung pinakamaganda na nakita ko na food supplement na nakakatulong not only sa mga may sakit, even doon sa mga walang sakit, yung gusto lang gumanda, bumata. So, yan yung ginagamit ko na. So, kaya po nag-create tayo na Dear Placenta stem cell. Pero good thing dito, Miss Joycey, we are the most affordable. Kasi if you're going to ask me yung kalimitan ng mga nasa labas right now, medyo expensive talaga. Which is worth it naman talaga. Kasi napakaganda talaga nito. So actually, Sir Romel, nung nag-avail ako ng product nyo, ang sarap talaga ng tulog ko pag umiinom ako ng Dear Placenta nyo. So, and then nanood ako ng mga videos, ang dami talaga palang natutulungan na may mga sakit. Pero di naman natin kiniklaim na nakakagaling ito. Pero with the feedback, ang daming natulungan ng product nyo. Yes. Actually, Miss Joycey, when we started, hindi talaga kami nag-hire ng doctors to endorse our product. I really wanted kasi na yung mga mismong customers, ang consumer, yung magpatunay na maganda yung produkto.
Now, yes, we have doctors to explain, to train the products na because almost 2 years na rin nang nilabas namin yung beer placenta stem cells. And magkano naman tong barley ng Easy Commerce? This is 999, Mm, 10 sachet, pero the good thing with this is a 5 grams per 5 sachet. grams na siya. Yeah, so Oo. talagang halos doble yung Mm-mm. content ng isang box natin. Mura siya. Kasi actually, yung ginagamit ko is 3 grams and nasa 1,000 plus siya. Then 10 sachet. So ito is nasa 900 plus lang. And ito namang placenta. Itong Deer Easy placenta. Wellness Deer Placenta Stem Cell natin, this is only 5,900. Ang good thing dito, this is a 60 capsule. This is the most affordable in the market. Diba? And pwede mong gawin once or twice a day. So actually marami itong natulungan. And even yung mga, alam mo yun, gustong magpabata, ginagamit din to. Yung mga may sakit, actually nakakatulong. Diba? With them. So iba-ibang cases until now na natulungan ng ating product. And ayun mga ka-Evie, sabi ni Pres nakakabata o kitang-kita naman, di ba? Parang hindi kumpleto yung araw ko pag hindi ako nakainom ng their placenta. Yes, ipopromote niya yung deep sleep. Kasi Oo. alam mo yun, nare-rejuvenate niya yung cells mo. And napansin ko din sa akin na talagang parang medyo bumabata tayo, di ba? Yes. Sino mag-aakala 40 years old na? Di ba? Pero ito nakatulong talaga din to sa akin, Sir Romel. Dito sa Easy Commerce, yung mga affiliates, ano naman yung mga benefits na binigay mo sa kanila? Actually, ang benefits ng mga affiliates natin, number one, sa distribution, they can enjoy yung mga discounts sa direct selling. And ang maganda niya, we have a wide variety of products. Not only products, even services. Meron din silang income with that. Second, sa distribution, we have a lot of incentives doon. So we have car incentive, travel incentive, yun yung binibigay natin. Aside from yung income nila sa distribution talaga. How about naman yung mga CEO and brand owners? Ano naman yung magiging benefit nila sa Easy Commerce? Number one, we have community, diba, na pwedeng mag-market at tumulong, reinforce doon sa sales na kailangan nila. Second, all affiliates din natin, madagdag ko ulit, is equipped din kung paano ginagawa yung online or yung e-commerce natin. And at the same time, tuturuan din natin sila if they don't know pa rin kung paano mag-market yung e-commerce. Meron tayong automation na ginagawa. Yes, actually meron pa nga dyan na additional benefit. Meron kaming dropshipping. So meaning, yung mga brand owners, mga other CEO na may sariling product, so kahit hindi na sila yung magpadala ng mga orders, pwede nilang meron silang stock sa company na yung magpapadala ng mga orders nila. Oo. And nakita ko rin, Sir Romel, na parang sinulusyonan mo yung mga problema ng mga brand owners. Ito, once you partner your product to our company, even the sales, di ba? Meron kami mga distributor na pwede magbenta ng product mo. So, yun yung ginawa namin. Oo. And pag-usapan naman natin, Sir Romel, as a president and CEO of the company, ano yung pinakamahirap na pinagdadaanan mo when it comes to your leadership? Actually, with the leadership naman, siyempre, different person, lalo na ito, dahil I'm not dealing with affiliates only, I'm dealing with the CEOs, then other co-CEOs natin, different companies. So, kailangan lang, ako, lagi lang kailangan makinig ka din. Always be, alam mo yun, empty cup. Para, alam mo yun, matuto ka rin sa kanila, and at the same time, sila naman natututo din sa'yo. And how about naman, sir, yung mga naririnig mo, kunyari, may natanggap kang mga feedback, negative feedback, paano mo siya hinahandle? Actually, yung mga negative feedback, that is a blessing, actually. Bakit blessing? Because dun mo makikita yung mga loopholes, yung mga blind side ng company. Kasi those feedbacks, yun yung pwede mong maging learning para improve pa yung mga pwede mong improve sa company. So, ayan, Sir Romel, may bonus question ako sa'yo. And, ayan, kung kakausapin mo yung dating nagpe-pedicab na ikaw, ano yung pinaka-powerful na message na sasabihin mo sa kanya right now? Siguro, ang masasabi ko is tuloy ka lang, kahit mahirap,
Kasi iba yung nag-aantay sa'yo na resulta. Basta tuloy-tuloy ka lang, yung mga good traits, and maniwala ka lang sa vision. Thank you, Sir Romel, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before ka tuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Yeah. Anyway, binabati ko yung mga EV viewers natin and also our affiliates in Easy Commerce. And sa lahat ng mga nanonood, if you are interested with Easy Commerce Corporation, naghahanap kayo ng business, pwede kayo mag-inquire in our page. And also, if you are a CEO or if you have your own brand, pwede mong i-partner yung product or yung business mo in our company. So, for more information, just click the link below our page. Thank you so much. Grabe, ang dami kong napulot na aral talaga. And especially, yung ating mga EB viewers, sigurado na talagang nakakuha sila ng value sa ating episode na to. And kahit ako, Sir Romel, diba, nagkaroon tayo ng mga transaction before. Grabe, ang layo na talaga ng narating mo, Sir Romel. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EB Talk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EB Talk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germike Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Comey, D&M Manufacturing Corporation, Beacon Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.